Good morning po mga Lods. Magandang araw. Pagpalang araw po. Isa nga pala akong followers ni Searching Titan tsaka ni Boss RTR. Share ko lang tong experience ko sa pakikinig at panunod sa kanila. Dati rin po akong isang empleyado, 14.5 years. Sa napasok ang kumpanya, masabi kong maganda siya, tsaka sobrang bait ng mga amo, lalo na yung presidente po namin, si Madam P. Valdez. Kompleto benepisyo, monthly allowance, incentive, 13th month tsaka 14th month, talagang maganda. Pero minsan darating sa punto natin na minsan maisip natin na parang kaya pa natin kikitan yung kinikita natin sa kasalukuyan. Bago ako nag-resign, may napundar na rin akong mga maliit na pagkakakitaan tulad ng bigasan. Yun, nagdi-deliver ng mga itlog sa mga karinderya, mga tindahan, pautang ng bigas rin sa mga katrabaho, tsaka kung ano pang mga pwedeng pagkakitaan habang ako nasa trabaho. Nung nakapag-decision ako na sinasabi ko sa sarili ko na kaya ko nang kitain o tumbasan yung kinikita ko sa kumpanya, kasi medyo maganda rin talaga. Nakapag-decide ako na magbitaw na at magpaalam ng maayos sa aking supervisor tsaka sa presidente ng kumpanya, at yun okay naman yung pagpapaalam. Sa kasalukuyan, ito po, may medyo pinalo na rin maging municipal distributor ng Extreme Drone Products. Sa ngayon hindi ko masabing kumikita, pero ayos, tuloy-tuloy naman. Maganda naman, pero kailangan ko pagtrabahuan. Tsaka hindi lang yun, kailangan kumilos. Kaya yun, kailangan sabayan ng iba pang pwedeng pagkakitaan. Yan, mga anong pwedeng pagkakitaan, basta yung di ka makakasagasa sa iba, wala kang masasagasaan. Once na masimulan nyo po yan, marami kayong matututunan, marami kayong didiscover, malalaman mga iba't ibang parang para pwede pagkakitaan. Masid lang po tayo sa paligid natin, ano yung mga pangangailangan ng kapwa natin na pwede nating mapunan. Yan, pwede yun. Saka basta marami magsipag lang tayo, magsipag lang. Sa ngayon ito, aksidente naman tong nangyaring ginagawa kong pagtitinda ng yelo. Nangyari kasi yan nung maimbitan ako sa birthday ng idol ko, super idol ko, si Kuya Obe, yung pinsan ng asawa ko. Isa sa mga bisita niya, may-ari pala ng tables and chairs na nirenta ni Kuya. Yun, napagkwentuhan yung regarding sa business niya, tables and chairs. Yun, biglang nagising yung inaantok kong isipan. Biglang lumiwanag. Yun, nagkaroon ako ng ideya. Sabi ko, pag-uwi ko ng Bicol, sakto rin yun, nung time na yun, pauwi na rin ng Bicol. Sabi ko, gusto ko to, ayos to. Kaya yun, pag-uwi ko ng Bicol, kinausap ko yung best friend ko. Sabi ko, papasin ko lang ng dalawang video, okay. Yun, nagya, nakipagsosyo pa. Yun nga, nung habang nag-aantay ako na mabuo yung video, okay, bumili na rin ako ng chest freezer para nga sa plano ko na freebie sa
nagre-renta ng video okay namin. Sa di naasahan naman pagkakataon, nasira yung paborito kong pinakamamahal kong antigong OTG, yung Honor Type Jeep na service ko. Kaya di ko makuha-kuha yung video okay. Para di matingga yung mga yelo ko, nag-isip ko ng paraan paano ito madidispose. Sabi nga, kinausap ko yung mga mangingisda. Sabi ko kung pwede ba magbenta ng yelo, at yun nga, thank you Lord, sobrang galing ni Lord. Kulang daw sila ng supply, sabi ng mga mangingisda, kaya yun, kinarir ko na. Nagdagdag pa ako ng freezer para medyo madami yung magagawa. At yun na nga, sa ngayon, medyo magandang bintahan sa yelo. Tuloy-tuloy naman, at sana magtuloy-tuloy pa. Kayo dyan na may mga nasa kumpanya ngayon, katrabaho, at may hilig sa pagninegosyo, advice ko lang, makinig kayo lagi kay Sir Chico Tan at saka kay Boss Ardlar. Marami po kayo matutunan. Tsaka bago kayo bumitaw sa trabaho, subukan nyo muna magkaroon ng pagkakakitaan na masasabi nyo na talagang matatapatan na yung kinikita nyo sa kasalukuyan. At yun, pagka kaya nyo na, tingin nyo kaya nyo na, kaya na yung mga pangangailangan mo, yun, go nyo na hanggang sa